May sweldo ka pero parang laging nauuna ang bayarin. Bayad ka ng bayad pero hindi nababawasan. Ang tanong, ikaw ba ang may utang o ang utang na ang may hawak sa'yo? Kamusta mga kadiskarte? Bago mo iskip to, sagutin mo muna. Ilang beses ka nang nangakong mag-iipon pero nauwi sa pangungutang? Ilang beses ka nang nagsabing last na to pero heto ka na naman naglo-loan para pambayad sa dating loan? Ilang beses ka nang nagbukas ng banking app pero ang laman ay puro red numbers at due dates? Kung nararamdaman mong parang paulit-ulit ang cycle, sweldo, bayad, kulang, utang ulit, baka hindi pera ang problema, baka sistema, at baka panahon na para baguhin ang kwento. Ang utang ay parang relasyon na toxic. Alam mong mali, pero hindi mo maiwan. Alam mong masakit, pero umaasa ka pa rin na bukas baka gumaan. Pero habang tumatagal, ikaw ang nauubos. Hindi lang pera ang nawawala, pati peace of mind, tulog, at minsan, dignidad. Sa video na ito, hindi lang natin pag-uusapan ang utang. Pag-uusapan natin ang ugat, ang siklo at ang paraan para makawala. Hindi ito financial jargon, hindi ito lecture. Ito ay kwento ng bawat Pilipinong napagod na sa kakabayad, sa kakakalkula, sa kakaisip kung paano makakabangon. Dito, malalaman mo ang mga senyales na nasa debt spiral ka na, ang mga simpleng hakbang para makawala kahit maliit lang ang kita, at ang mindset shift na kailangan para hindi lang makalabas, kundi makalaya. Kaya bago mo iskip, tanungin mo muna ang sarili mo. Gusto mo bang mabuhay ng may utang o gusto mo nang mabuhay ng malaya? Stay with me. Dahil minsan ang unang hakbang sa pagbangon ay ang pagtanggap na kailangan mo ng kumilos. Una sa lahat, aminin natin. Mahirap aminin na nalulunod na tayo sa utang, nakakahiya. Minsan feeling natin, kasalanan natin lahat. Pero ito ang totoo. Hindi ka nag-iisa. Maraming Pinoy ang nasa parehong sitwasyon. Ang unang hakbang para makalaya ay ang pagtanggap. Tanggapin mo kung nasaan ka ngayon, huwag mo nang takpan, ilatag natin lahat sa mesa. So, paano mo malalaman kung nasa debt spiral ka na? Ito ang mga red flag. Una, pambayad mo sa utang, galing na rin sa utang. Nangungutang ka sa credit card A para bayaran ang credit card B. O kaya, nag-a-apply ka ng personal loan para i-consolidate ang mga utang mo, pero nadadagdagan lang lalo. Pangalawa, yung minimum payment na lang ang kaya mong bayaran. Alam mo yung pakiramdam na yon? Nagbabayad ka buwan-buwan, pero parang hindi nababawasan ng principal. Kasi halos lahat napupunta lang sa interes. Pangatlo, wala ka ng emergency fund. Kapag may bigla ang gastos, nasira ang ref, nagkasakit ang anak, wala kang ibang mapagkukunan kundi utang na naman. At pang-apat, at ito ang pinakamasakit, apektado na ang mental health mo. Hindi ka makatulog sa gabi, palagi kang stressed, at nag-aalala ka sa tuwing may tatawag na unknown number. Kapag nag-check ang 3 o higit pa sa mga yan sa'yo, nasa debt spiral ka na. Pero huwag kang magpanik. Ang pag-alam dito ay hindi para panghinaan ka ng loob. Ito ang simula ng pagbabago. Ngayong alam na natin ang problema, ano ang solusyon? Madalas ang unang naiisip natin ay, kailangan kong kumita ng mas malaki. Oo, makakatulong yan, pero hindi yan ang buong kwento. Kahit lumaki ang kita mo, kung hindi magbabago ang sistema mo sa paghawak ng pera, lalaki lang din ang utang mo. Lifestyle inflation ang tawag diyan. Ang totoong solusyon ay nagsisimula sa pagbabago ng sistema, kahit gaano pa kaliit ang kita mo ngayon. Okay, game. Unang-una, kailangan nating harapin ang kalaban. List down all your debts, oo lahat. Mula sa credit card, sa personal loan, sa 526, pati yung utang mo sa kaibigan mong si Maring Tess. Isulat mo kung kanino ka may utang, magkano ang total, ano ang interest rate, at magkano ang monthly payment. Nakakatakot to, promise. Pero kailangan mong makita ang buong picture. Hindi mo matatalo ang kalaban na hindi mo kilala. Pagkatapos mong ilista, oras na para gumawa ng battle plan. May dalawang sikat na paraan para dito, ang debt snowball at debt avalanche. Pakinggan mo. Sa debt snowball, inuuna mong bayaran ng buo yung pinakamaliit na utang habang nagbabayad ka ng minimum sa lahat ng iba pa. Halimbawa, may utang kang 5,000 sa credit card, 20,000 sa kaibigan at 100,000 sa loan. Ang pangalawang paraan ay ang debt avalanche.
Dito, inuuna mong bayaran yung utang na may pinakamataas na interest rate kahit hindi yon ang pinakamaliit. Mathematically, ito ang mas makakatipid sa'yo in the long run kasi inaatake mo agad yung pinakamalaking kumakain ng pera mo ang interes. Kung yung 100,000 na loan mo ay may 20% interest at yung credit card ay 3% lang, uunahin mo yung loan. Ang challenge dito ay baka matagalan bago ka makatapos ng isang buong utang, kaya kailangan ng mas matinding disiplina. Alin sa dalawa ang para sa'yo? Depende sa personality mo. Gusto mo ba ng mabilis na panalo para ma-motivate? O gusto mo ng pinaka-efficient na paraan para makatipid? Pili ka. Ang mahalaga, may sistema kang sinusunod. Okay, may listahan ka na, may strategy ka na. Ang tanong, saan kukunin ang extra na pambayad? Dito papasok ang pinaka-challenging part, ang paggawa at pagsunod sa budget. Budget. Alam ko parang ang boring pakinggan, pero isipin mo to, ang budget ay hindi restriction. Ito ay plano para sa kalayaan mo. Simple lang ang konsepto. Income minus expenses dapat equals zero or positive. Kailangan mong malaman kung saan napupunta ang bawat piso mo. Gumamit ka ng notebook, ng app, o ng spreadsheet. I-track mo ang gastos mo sa loob ng isang buwan. Lahat. Pati yung 20 na bubble tea at yung 15 na yosi. Magugulat ka kung saan napupunta ang pera mo. Pagkatapos ng isang buwan, tignan mo yung listahan. Saan ka pwedeng magbawas? Yung daily coffee shop visits, pwedeng magkape na lang sa bahay. Yung mga subscriptions na hindi mo naman ginagamit, i-cancel na yan. Yung weekend gimmick, pwedeng bawasan muna. Hindi ibig sabihin na hindi ka na mag-e-enjoy. Ang ibig sabihin lang, magiging intentional ka sa gastos mo. Every peso na matitipid mo, itapon mo agad sa utang na target mo. Gawin mong giyera. Bawat piso ay isang bala laban sa utang. Pero paano kung kahit anong bawas mo sa gastos, kulang pa rin talaga? Dito na papasok ang pag-increase ng income. Mag-isip ka ng side hustle. Ano ang skills mo? Magaling ka bang magsulat? Mag-design? Magluto? Pwede kang mag-freelance online. Pwede kang magbenta ng pagkain tuwing weekend. Pwede kang mag-declutter ng bahay at ibenta ang mga gamit na hindi mo na kailangan sa Facebook Marketplace. Kahit extra 2,000 o 5,000 a month lang yan, malaking bagay na yan kapag itinapon mo sa utang mo. Isipin mo, yung extra income na yan hindi mo gagalawin para sa lifestyle. Direct to pambayad utang yan. Yan ang ultimate weapon mo. At habang ginagawa mo lahat ito, ang pinakamahalaga ay ang pagbabago ng mindset. Hindi ka biktima ng utang, may control ka. Kailangan mong baguhin ang relasyon mo sa pera. Imbes na isipin ang pera bilang panggastos, isipin mo ito bilang tool para sa kalayaan. At baguhin mo rin ang relasyon mo sa utang. Hindi lahat ng utang ay masama. Ang utang para sa bahay, sa edukasyon o sa negosyo, yan ay good debt kasi may potential itong mag-appreciate in value. Pero yung utang para sa bagong gadget, sa travel, sa panggimik, yan ang bad debt. Yan ang kumakain sa future mo. Matuto kang mag-delay ng gratification. Gusto mo ng bagong phone. Okay lang yan, pero imbes na iswipe mo sa credit card, pag-ipunan mo. Ang sarap sa pakiramdam ng isang bagay na nabili mo gamit ang perang pinaghirapan at pinag-ipunan, hindi utang. At kapag may nag-aalok sa iyo ng easy loan, matuto kang magsabi ng hindi. Ang pagsabi ng hindi sa iba ay pagsabi ng o sa financial freedom mo. Mahaba ang laban na to. May mga araw na mapapagod ka. May mga tukso na darating, pero isipin mo lagi ang why mo. Bakit mo gustong makalaya sa utang? Para magkaroon ng peace of mind, para makatulog ng mahimbing, para mabigyan ng mas magandang kinabukasan ng pamilya mo, para sa sarili mong dignidad. Isulat mo yan. Idikit mo sa pader. Yan ang magiging gasolina mo sa mga araw na gusto mo nang sumuko. Hindi ito mangyayari overnight. Maaaring abutin ng ilang buwan o kahit ilang taon. Pero bawat utang na nababayaran mo, bawat buwan na nasusunod mo ang budget mo, ay isang panalo. Celebrate your small wins. I-share mo sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi mo kailangang gawin to ng mag-isa. Tandaan, ang layunin ay hindi lang maging debt-free. Ang layunin ay maging financially free. Yung estado na ikaw na ang may control sa pera mo at hindi ang pera mo ang kumokontrol sa'yo.
At nagsisimula ang lahat sa isang desisyon. Ang desisyon na kumilos ngayon. Kaya, ang challenge ko sa iyo ngayon, pagkatapos ng video na to, kunin mo ang notebook mo, ilatag mo lahat. Harapin mo ang mga numero, huwag kang matakot. Dahil sa likod ng mga numerong yan, nag-aantay ang kalayaan mo. Salamat sa panonood ka Diskarte. Sana may napulot kang inspirasyon at practical na tips. Huwag mong kalimutan, kaya mo to. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, please hit the like button at i-share mo na rin sa mga kaibigan mong sa tingin mo ay kailangan din nito. At para sa mas marami pang kwentuhan at diskarteng pinansyal na tulad nito, mag-subscribe ka na sa channel at i-click ang notification bell. Mag-iwan ka ng comment sa baba. Ano ang unang hakbang na gagawin mo para makalaya sa utang? Babasahin ko yan lahat. Hanggang sa muli, laban lang.